Magandang umaga. Good morning po sa inyong mga kaibigan at mga ka-friends. Muli po, ipagtiyagaan niyo po itong aking konting paliwanag at ihahayag sa inyo ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, kailangan pong gawin ko ito, lalong-lalo na po sa mga panahon na ito. Nalalaman ko at nararamdaman ko. At ang totoo, hindi lang naman ako, maraming mga tao po ngayon, yung mga, lalo na yung mga Bible preachers, yung mga tagapagturo ng ebanghelyo na mula sa iba-ibang relihiyon. Tinuturo po nila at saka marami na rin mga tao ngayon ang nakakaramdam at nakakapansin sa mga kakaibang pangyayari na nangyayari ngayon dito sa mundo. Sabi ko nga sa inyo nung nakakaraang video na inilabas ko, sa mga darating na araw, mga linggo, mga buwan, lalo na pagka sumasapit yung mga kapistahan ni Yahuwah, yung kamukha ngayon itong parating na September, October, yung pong Feast of Trumpets at Feast of Tabernacles, at sa susunod na taon yung pong Pentecost at yung iba't iba mga kapistahan, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits. Marami po, 7 yung kapistahan ni Yahuwah. 7 kapistahan po yan. Pag po dumarating yung mga ganyang mga kapistahan, diyan po naniniwala ako makakakita tayo ng iba't ibang mga pangyayari magaganap sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na po dyan sa Middle East, dyan sa Israel. Makikita po ninyo kasi itong mga panahon na ito, nandito na po tayo sa pinakahuling yugto ng kasaysayan ng mundo. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na Fig Tree Generation, at yung Fig Tree Generation, sabi ko nga ay nag-uumpisa po yan noong May 14, 1948 hanggang sa ang katapusan po niyan ng Fig Tree Generation ay sa 2018 o sa pagitan ng 2018 at 2028. Bakit sa pagitan? Bakit sinabi kong sa 2018 o sa pagitan ng 2018 at 2028? Kasi po ang isang generation ayon sa pagtuturo ng Biblia ay inaabot po ng 70 to 80 years. 70 hanggang 80 taon. Kaya kung inyo pong bibilangin, ang 70 years starting May 14, 1948, ang 70 years po ay 2018. At ang pinaka 80 years po ay 80th year. Ika-80 taon ay 2028. So sa pagitan po ng 2018 at 2028, yan po yung tinatawag na Fig Tree Generation. Sabi po ni Kristo, yung mga sinabi ko doon sa panahon ng Olivet Discourse, yung mga piniliwanag niya, hindi niya lilipas ang henerasyon na ito. Magaganap yan. Ang tinutukoy niyang henerasyon, 2018 to 2028. Binanggit niya yung mga digmaan, mga malalaking digmaan, pandemya. Binanggit niya yung mga salot na mararanasan nitong mundo. Kaya po abangan ninyo sa mga darating na panahon, makakakita po tayo ng mas matitindi, mas malalakas, at mas madalas na mga kalamidad, mga pangyayari, lalong-lalo na po sa panahon ng Great Tribulation, yung nasa kalagitnaan na nung 7 taon, doon sa ikalawang bahagi nung 7 taong kapighatian o 7 years tribulation, mararanasan po ng mundo yung mga bagay na talagang matitindi, hindi pa naranasan ng kahit sinong tao. Buhat ang mundo ay maging mundo. Ngayon,
Gusto ko po sanang magbigay sa inyo ng mga babala tungkol po sa mga tagapagturo. Kasi kaya ko po sinasabi ito. Paulit-ulit po na ibinabala at ipinaalaala ng Biblia, ng mga salita ng Diyos. Paulit-ulit na sinabi, huwag kayong padaya kanino man. Lalong-lalo na po sa panahon ito ng kawakasan, talagang magiging matindi at laganap ang pandaraya. Lalong-lalo na pag dumating po yung panahon ng rapture na wala na yung mga alagad, mga lingkod ng Diyos, kinuha na ni Kristo at sumalubong na kay Yahushua sa hangin para isama ng ating Panginoong Yahushua. Alam niyo po ang mangyayari, ang mga senaryo, binanggit ko na rin nung nakaraan. Po pwedeng ang sabihin nila kinuha ng mga UFO, ng mga aliens, yung mga taong yan. Hindi nila aaminin, lalong-lalo na yung mga religious leaders, yung mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Mga religious leaders, hindi nila sasabihin na kinuha na nakasama sa rapture. Lalo na yung mga naiwanan. Siyempre, kung ikaw ay naiwan dito, religious leader ka, tagapagturo ka. Siyempre, ang magiging tanong sa iyo ng mga miyembro mo, bakit nandito ka? Ba't ka naiwan? Akala ko ba tagapagturo ka ng salita ng Diyos? Ang alam ko, alagad ka ni Kristo. Yun ang turo mo Paano nangyari yun? Lalong-lalo na kung ikaw ay leader ng relihiyon at nagtuturo ka ng exclusivity, tinuturo mo sa mga miyembro mo na kayo lang ang maliligtas at kayo lang ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos. Siyempre, magtatanong yung mga leader, ba't ka nandito? Yung mga miyembro mo magtatanong siyempre yan. Ba't ka ba nandito hanggang ngayon? Ba't di ka nakasama? Ano pa isang senaryo? Maaaring yung mga leader na yan ng mga relihiyon, maaaring ipaglihim nila, sabihin nila wala na yung leader natin, nakasama na, na-rapture na. Maaaring ganon. Maaaring sabihin nilang wala. Hindi ko alam kung gagawin nila yon, pero posible ring mangyari yon. Ngayon, kaya po ibinabala ng Diyos, sabi ng Diyos, mangagsilayo kayo, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong maramay sa Kanyang mga sumpa at magsitanggap ng Kanyang mga salot. Sabi po ng Diyos yan babala yan paalaala yan. Lumabas kayo sa Kanya, bayan ko, sabi niya, para hindi kayo madamay sa Kanyang mga sumpa at magsitanggap ng Kanyang mga salot. Pinalalabas tayo sa ganyang uri ng relihiyon. Lalong-lalo na yung mga nagtuturo ng sila lang daw maliligtas. Isipin ninyo, tinuturo nila na sila lang ang maliligtas at sila lang ang tunay na tagapangaral, sila lang ang may karapatang mangaral ng Biblia, ng mga salita ng Diyos. Pero tingnan nyo, itanong ninyo sa kanila, bakit hindi nyo itinuturo yun tungkol sa 7 years tribulation? Akala ko ba kayo lang nakakaalam. Tinuturo ninyo na sa araw ng rapture, yung pagka si Kristo paririto na, sasalubungin yung mga alagad. Bababa ang apoy mula sa langit, uulan ng apoy, mamamatay yung mga tao. Pagkaraan ng 1,000 years, saka palang bubuhayin yung mga tao, saka palang parurusahan. Bakit ganun ang turo ninyo? Yung ba turo ng Biblia? Ang turo po ng Biblia, yung 1,000 years, millennial kingdom yun. Itatatag ni Kristo yung millennial kingdom, itatatag niya yung one world government sa layunin niya na ang mga tao i-restore. Isasaayos muli ang lahat ng mga bagay. I-restore pati itong buong mundo na nawasak na. Nakita nyo yung kalikasan natin, sirang-sira na. I-restore uli yan sa dating uri ng kalikasan. I-restore ang buong lupa. Ang mga tao, spiritually i-restore. Ang mangunguna sa atin si Kristo mismo. Magiging leader siya na sa buong mundo. Hari siya ng mga hari. One world leader, one world government leader, at saka one world religious leader siya. Ngayon, magsasagawa tayo ng pagsamba. Si Kristo ang pinaka-leader natin. Siya ang pinakahari ng mga hari. Hindi na siya yung tupa
na maamo kagaya nung unang pagparito niya. Iba na. Mag-aari siya ng may kamay na bakal talaga. One world leader siya. Pero yan ba tinuturo sa loob ng inyong relihiyon na nagsasabing ang inyong mga tagapangaral lang ang may karapatang mangaral ng mga salita ng Diyos? Mali-mali nga yung turo ninyo. Kulang-kulang pa nga. Marami kayong maling turo, maraming kulang-kulang. Hindi ko sinasabing lahat na lang ng turo ninyo ay mali. Hindi naman, meron din naman tama, pero maraming mali, maraming kulang-kulang. Ngayon, pansinin ninyo, may mga leader pa ng relihiyon, nagpapakilala, siya raw yung appointed son of God. Isipin nyo, inaagaw pa yung titulo ni Kristo, yung kapangyarihan ni Kristo, inaagaw pa. Ang appointed son of Yahuwah, si Yahushua, siya ang Kristo. Hindi po yung taga Davao. Siya raw yung, sabi nung taga Davao, siya raw yung appointed son. Sana bagan, hindi po ganun. Hindi po siya po pwede maging appointed son. Si Kristo po ang tinutuko, hindi po siya. Yun namang isa, pantas na mangangaral daw. Tagapangaral na pantas, taga-Apalit, Pampanga. Isipin nyo, kung ano-ano mga tinuturo na salungatan. Ganitong araw, itinuro puti. Yung puti, sumunod na ilang araw lumipas o ilang linggo, hindi na puti, pula na. Lumipas pa ilang buwan, hindi na yung pula, itim na yon. Salungatan ang mga tinuturo. Ngayon, ang salita po ng Diyos, wala pong merong exclusivity niyan. Lahat ho tayo pwedeng magturo, lahat. Pwede tayong mangaral, pwede tayong magturo, pwede nating siya sa atin yan. Sino lang ang makapagtuturo talaga sa atin? Hindi exclusive preacher. Hindi na tatanging tagapagturo, wala pong ganun. Ang ibinili ni Kristo, sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Siya ang magpapaalaala sa inyo ng mga bagay na sinalita ko sa inyo. Ang Espiritu Santo po ang magtuturo sa atin. Ano pa ang kaibahan? Ano pa ang bukod doon sa tinuturuan tayo ng Espiritu Santo? Ano pa ang kahalagahan ng Espiritu Santo? Sabi ng Biblia, na kayo rin naman buhat ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santong ipinangako. Pag po tayo ay talagang sumampalataya sa Ebanghelyo ni Yahushua, matatatakan po tayo ng Espiritu Santong ipinangako. Ano naman po ang kahalagahan kung tayo ay natatakan ng Espiritu Santong ipinangako? Ulitin po ko po yung binanggit sa Biblia. Sabi ng Biblia na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santong ipinangako na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ano po ang kahalagahan ng tayo ay natatakan ng Espiritu Santo? Sabi ng Biblia, yun ang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Pag natatakan po tayo ng Espiritu Santo, alam na natin na meron tayong patutuo na tayo yung tagapagmana, tayo yung sariling pag-aari ng Diyos. Yun po ang patutuo na tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos. Sa Kanya't po tayo. Hindi po yung tinuturo ng ibang mga ngaral na pag nakakailangan, nakatala ka sa aming relihiyon. Kami lang ang tanging maliligtas. Napaka-imposible po nung mga sinasabi nila. Kung talagang totoong kayo lang ang mga ngaral, bakit itinuturo ninyo? Meron kayong tinuturo na sugo sa huling araw. Ang itinuturo po ng Biblia na sugo sa mga huling araw, yung 2 witnesses, yung 2 saksi.
Yung dalawang saksi na yon, isusugo yon sa mga huling araw. Sa panahon ng 7 years tribulation, dun sila lilitaw, dun sila isusugo. Magpapamala sila ng mga kababalaghan, mga himala. Ngayon, pagkaraan po ng 3 taon at kalahati, yung dalawang saksi ay papatayin ng Antikristo yon. Nasa Biblia po yan. Pag sila ay pinatay na ng Antikristo, bubuhayin sila ng Diyos. Maririnig nila yung isang tinig sa langit. Come up here. Malakas. Mabubuhay silang bigla. Aakyat sila sa langit. Bigla po yun. Makikita yun ng maraming mga tao. Masasaksihan ng maraming mga tao. Dahil meron na tayong social media, meron tayong internet. Maraming mga nagbibideo, nag-audio. Makikita ng mga tao yan. Dahil doon, malalaman ng mga tao na talagang sila yung lingkod ng Diyos. Pero bago sila mabuhay, bago sila biglang umakyat na muli, bago sila biglang umakyat sa langit, ang maraming mga tao magagalak, magdiriwang, magkakaroon ng exchange gift, magpapalitan ng mga regalo sa tuwa. Bakit? Kasi yung gagawin nung dalawang saksi, maraming masasagasaan doon sa kanilang mga gagawing, doon sa kanilang ministeryo, marami silang masasagasaan, maraming masasaktan. Kaya magagalit sa kanila. O iyan, itinuturo ba ng inyong relihiyon niya na tanging tagapagturo at siya lang ang pwedeng magturo ng ebanghelyo? Bakit hindi itinuro sa inyo yan? Akala ko ba tunay na tagapangaral, ba't di ninyo alam yan? Bakit hindi nyo alam na yung palang 1,000 taon 1,000 taon pala ng paghahari ni Kristo rito sa lupa bilang isang world leader. O, tingnan ninyo. Yan ba tinuro sa inyo? Bakit hindi tinuturo na pagkaraan pa lang ng 1,000 taon, saka pa lang maghuhukom? Magkakaroon talaga ng final judgment talaga, yung final na paghuhukom na. Merong paghuhukom dito sa lupa, 7 taon yon. Yun yung tinatawag na wrath of God, yung Jacob's trouble. Jacob's trouble. Itinuro ba sa inyo yon? Hindi. Kulang-kulang po yung mga itinuro sa inyo. Paulit-ulit, recycle yung mga itinuturo sa inyo. Wala, hindi po nadadagdagan. Galing po ako dyan, alam ko yan. Hindi po ninyo maipagkakailayan. Galing ako dyan, alam na alam ko. Ako nagsuri, kayo hindi. Kaya huwag niyo sabing, mali ka, naligaw ka, pinagdilim ka na, nagsuri po ako. Kayo hindi, nandiyan kayo. Hindi kayo nagsusuri, hindi kayo nagtatanong. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung mga tagapagturo ng relihiyon na ang itinuturo pasakop, kontrolin kayo. Kamukha nung isang relihiyon, kamukha ng isang relihiyon na nagpapatawag yung kanilang leader na pinakamataas na ama ng kaluluwa. Yung kanilang mga pari ay ama rin ng kaluluwa. Yan po pang-control yan, kinukontrol kayo. Kinakailangan maniwala kayo sa kanila. Sila raw pagka pinatawad kayo ng pari sa inyong kasalanan, nangumpisal kayo, patatawarin kayo. Kinukontrol po kayo. Gusto kayong makontrol. Ganon din yung meron yung appointed siyan nga. Talagang bine-brainwash yung kanilang mga miyembro. Mga miyembro, tuwan-tuwa nung sabihin na yung lindol kaya niyang patigilin. Tuwan-tuwa yung mga miyembro. Katunayan, doon sa reaction nila nung sabihin nyo na tuwan-tuwa sila, bilib na bilib sila. Nabilog talaga yung ulo nila. Na-control. Yung iba naman, huwag kayong magtatanong. Huwag kayong obey but never complain. Pag tinuro sa inyo, huwag niyong kukwestiyonin. Alam nyo, yung espiritu, yung diwa na ganyan, yan po ang espiritu ng Antikristo. Pag-aralan ninyo sa Biblia. Ang Antikristo, maghahari din yan sa buong mundo. Magtatayo yan ng one world government. Uunahan niya si Kristo. Bago dumating si Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, darating na yung Antikristo,
itatatag niya yung one world government, magkakaroon din ng one world religion, magkakaroon siya ng didiktahan niya ang mga tao. Yung Antikristo, siyempre merong dictatorial tendency yan. Totalitarian government ang mangyayari, ang itatayo niyan. Kontrolado tayo. Sinisimulan yan. Ngayon, nagsisimula na. Inumpisahan niya sa mga baku-bakuna, sa mga COVID-19, simula yan, sunod-sunod na yan hanggang sa mag-i-impose sila ng mga restriction, ng mga sistema, mga scheme, ipatutupad yan sa buong mundo. Unti-unti makikita niyo kasi papasok na yung 7 years na tribulation. Ang pakiramdam ko itong September, October, simula na eh. O kung hindi man magsimula itong taon ito, next year. At ang pakiramdam ko, yung rapture, maaaring itong taon din ito, mangyayari na yan. O kung hindi man, next year po. Pansinin nyo ang diwa ng Antikristo. Ang diwa ng Antikristo, mapasunod, makontrol yung isip, yung puso ng tao para sumunod sa kanila. Para ano? Para ilayo sa Diyos ang tao, iligaw ang tao. Ang Kristo, si Yahushua, magtatayo siya ng one world government. Pero ang layunin niya, i-restore. I-restore ang buong kalupaan, i-restore ang lahat ng mga tao, spiritually i-restore tayo. Igayak tayo doon sa pagdating ng eternal kingdom. Mapasama tayo doon sa eternal kingdom. Yung mga tao nga abutan niya nung sa kanyang paghahari dito, sila man makasama sa kaligtasan. Iyon ang layunin ng tunay na Kristo, si Yahushua. Pero yung Antikristo, ang layunin nun, iligaw ang tao, ilayo sa Diyos ang tao. Ganyan din po yung mga religious leader ngayon, pansinin niyo. Gusto kayong kontrolin. Yung ganong klaseng diwa, ganong klaseng espiritu, yun po espiritu o diwa ni Satanas. Diwa po yun ng Antikristo. Yung po diwa ng Antikristo, galing po kay Satanas yan. Ano ba pagkakaiba nung Antikristo na gusto nilang kontrolin ang puso, isip ng mga tao? Ang buong pagkatao ng mga tao, gusto nilang makontrol para sumunod sa kanila, para ilayo nila sa Diyos. Ganyan din yung mga religious leader ngayon na nagpapakilala. Kami lang ang tunay na tagapangaral. Tayo lang ang maliligtas para kontrolin po kayo. Pagkaan ikaw na nakatala sa talaan ng ating relihiyon, maliligtas ka. Pag tinanggal ka namin sa talaan, wala na. Hindi ka na maliligtas. Mapapahama ka na. Hindi po ba yan may diwa ng total control? Espiritu ng Antikristo? Ano ba pagkakaiba nung kanilang ginagawa sa gagawin ng Antikristo dito sa mga panahong darating? Wala pong pagkakaiba. Sapagkat yan po, yung kanilang espiritu galing kay Satanas yan. Huwag po kayong padaya, huwag tayong palinlang kasi paulit-ulit lang ibinabala. Ipinaalaala sa Biblia, huwag tayong padaya kasi kawawa po tayo. Lalong-lalo na pagka dumating na yung Antikristo, yung tinatawag na Mark of the Beast. Kung kayo po ay maiiwan sa panahon ng rapture, huwag po kayong papayag matatakan. Sapagkat yung napakaliit na tsansa ninyong maligtas, mawawala na yun, yung maliit na tsansa na yun kapag kayo ay natataka ng Mark of the Beast. Pag po kayo naiwan sa rapture, napakaliit na lang ng tsansa ninyong maligtas. Bakit? Marami pong mga tao ang magagalit sa Diyos. Yung iba, mumurahin ng Diyos. Yung iba, mawawala ng pag-asa na. Hindi na magbabalik loob sa Diyos. Maraming hindi maliligtas. Marami, doon sa maiiwan sa rapture. Sino lang ang maliligtas sa mga naiiwanan sa rapture? Yung talagang makakapagtiis. Yung talagang maninindigan, magbabalik loob sa Diyos at sa ating Panginoong Yahushua. Yung talagang susunod sa aral ng Diyos at sasampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Dahil si Yahushua lang ang, sabi ng Biblia, siya lang ang daan, katotohanan at buhay. Hindi ka po pwedeng maligtas kung hindi ka lubos na sumasampalataya sa Kanya. Kailangan sumampalataya ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Yung biyaya ng Diyos makakamit mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yahushua. Pero sa panahon na
nangyayari na yung Great Tribulation. Sa harap ng mga hirap na mararanasan ng mga tao, marami dyan hindi na lalapit sa Diyos. Gugustuhin na lang nilang mamatay. At yung iba, magre-rebelde sa galit sa Diyos, bumurahin ng Diyos. Dahil sa sobrang hirap, pagdurusa na kanilang nararanasan. Gusto po ba ninyo na maranasan pa yan? Dumaan pa kayo sa ganong sobrang hirap ng buhay? Kung sakali mang maligtas kayo, dahil sa napagtiisan ninyo lahat, nagtagumpay kayo, nakapagtiis kayo hanggang sa wakas, nanindigan kayo sa panig ng Diyos, gusto ba niyong abutin pa yung ganyang klase ng paghihirap? Ngayon pa lang, hanggang may panahon po tayo, hanggang meron pa tayong tsansa, may pagkakataon, gumising na po tayo, bumalikwas na po tayo. Huwag po nating payagang malason yung puso, yung isip natin, yung buong pagkatao natin ng mga maling aral. Na wala tayong kamalay-malay. Unti-unti yung buong pagkatao natin. Yung ating puso, yung ating damdamin, iniuukol na pala natin sa tao na wala namang kinalaman sa ating kaligtasan. Inilalagay natin yung mga religious leader natin sa isang mataas na pedestal na hindi natin namamalayan, sila na yung pinapanginoon natin. Wala tayong kamalay-malay sa puso at isip natin. Sa likod ng ating isipan, sila na yung kinikilala nating tagapagligtas. Sila na yung inaasahan natin. Bawal po yan. Naggalit ang Diyos sa ganyan. Blasphemy po yan. Idolatry. Pag po bumubukay yung bibig ninyo at yung kanyang pagdakila, yung inyong pasasalamat, pagpupuri, inyuukol niyo sa mga tao na kung sino-sinong tao, blasphemy po yan. Pag po yung inyong damdamin nasa puso ninyo, yung mga taong kung sino-sino, hindi naman yan ang tagapagligtas sa atin. Hindi naman yan ang Diyos na lumalang sa atin. Idolatry po yan. Pagsamba. Ang pagsamba po, ang idolatry po, hindi lang pagsamba sa larawan. Hindi lang pagsampa sa larawan. Kung hindi ka sumasamba sa larawan, hindi ka na nagkakasala ng idolatry. Mali po. Kinikilala mo yung sobrang pagdakila mo sa isang tao, inilalagay mo sa isang napakataas na pedestal. Pinakamamahal namin, pinakamahalagang tao sa mundo. Yan po ay idolatry. Idolatry po yan. Yan po ang pangunahing kasalanan sa Diyos. Basahin ninyo sa 10 utos. Nangunguna yan sa malaking kasalanan na nagagawa ng tao. At wag po kayong maniwala na yung 10 utos ay hindi na umiiral. Hindi po totoo yan. Kung hindi na umiiral ang 10 utos ngayon, pwede na kayong sumamba sa larawan. Pwede na kayong mangalon niya. Nakasulat po lahat yan sa 10 utos halimbawa, nangalon niya ako. Nakiapid ako, sasabihin ko, ay iniibig ko naman yung kapwa ko tao kaya ako naman kinalon niya yun, kaya naman ako nakiapid mahal ko yun hindi naman bawal na, wala na palang bawal ng pakikiapid, hindi na ako nagkakasala. Pag sumamba ako sa larawan, hindi na rin ako nagkakasala kasi wala na pala yung 10 utos. Hindi mo, katulad din, halimbawa, noong mga ilang panahon na nakakaraan dito sa bansang Pilipinas, merong batas na nagpaparusa ng hatol na kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Dumating yung panahon, injection ng ang hatol sa pamamagitan ng injection, papatayin ng tao. Yun ang hatol sa may batas no na umiiral yung death penalty na tinatawag. Nung panahon na inabolish na yung death penalty, ngayon wala nang death penalty ngayon dito sa Pilipinas. Paano mong bibitayin yung tao sa silya elektrika? Wala nang umiiral na batas na death penalty. Paano mo nga hatulan ng kamatayan ng isang tao na mamatay sa lethal injection o kaya sa electric chair kung wala nang umiiral na batas na death penalty? Hindi mo na pwedeng hatulan. Kasi on what basis, on what provisions of the law na pwede mo siyang hatulan ng kamatayan kung hindi na nga umiiral yung batas na yon? Ganun din naman, kung hindi na umiiral yung batas ng Diyos na yung 10 utos, kung hindi na umiiral, ibig sabihin, pwede mo nang sambahin yung gumawa ng maraming rebulto, sambahin mo na yung rebulto, hindi na kasalanan sa Diyos ngayon yun. Ganun po ba yun? Yun po, sana pagtiyagaan ninyo itong aking ginagawang
pangungulit sa inyo, pagtiyagaan ninyo at ito po makabubuti sa inyo. At kung meron po kayong mga tanong, ulitin ko po sa inyo, magtanong po kayo, magpadala kayo ng email sa Assembly of Yahushua. Makikita po ninyo yan sa Facebook, sa YouTube. Magpadalo po kayo ng tanong kay John Dison at sasagutin po kayo tiyak. At titiyakin ko po sa inyo, pag nakinig po kayo ng mga aral ng Assembly of Yahushua, matidevelop po ang inyong karakter, matidevelop ang inyong damdamin, magkakaroon kayo, matidevelop ang kaugnayan ninyo, matibay, matatag at malapit na kaugnayan ninyo sa ating pong Amang Yahuwah at sa ating pong Panginoong Yahushua. Yun po lang at ulitin ko, maraming salamat at magandang umaga po uli sa inyo.